Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,464 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all at mahal na mahal ko po kayo at siyempre, malapit na po tayo sa 10,000 subscribers milestones. Ay, malapit na po yan. Sana po makuha natin. No? At least at the end of the year. Excuse me po. Okay. So, ano po natin ngayon? Ang pag-usapan po natin dyan sa Pasig City. No? Tila bagang nagkakagulo na, no? Ang kampo ng Vico Sotto, ang mayor po ng kasalukuyang administrasyon ng Pasig City. No? Tila bagang nagkaroon sila ng mga kalaban at ang mga kalaban na yon ay mga dating kakampi nila. Okay? Yan. Tanong ng mga Pasigueño, no? Bakit tila ang mga maiingay na parang ibong loro ng nakabig members ni Pasig City Mayor Vico Sotto ay tahimik na tahimik matapos na isiniwalat ang mga dating kaalyado na sina Konsehal Bobby Hapin at Ramil Cruz ang mga pangakong napako ng alkalde. Siyempre, ano po no? Noong umpisa po, nanalo po yan dahil nga po sa mga programa na binitawan niya. No? So for example, transparency. Sabik na sabik mga taga-Pasig na maging transparent ang gobyerno nila. No? Siyempre, bata, anak ng Vic Sotto, medyo matapang din at the time, dating konsihal, may constituents na siya. Diba? Anak ng Connie Reyes, mga gano'n, no? Graduate ng Ateneo. Ang akala talaga nila ay si Vico Sotto magsasalba sa Pasig. Pero sa umpisa, medyo maganda-ganda din naman, no? May patutunguhan. Kaya nga lang, si Vico Sotto ay nangako, nagbitaw ng mga salita, at ang mga salitang ito ay ito rin ang tinayuan ng mga kakampi niya. Okay? Tandaan natin, si Dudut Jaworski wala pa doon, no? Kasi kailan lang naman yan nag sa kanya, di ba? Yung pangalawang termino na niya, kumampi si Dudut Jaworski, no? Parang unfair nga kasi bakit hindi naging vice mayor yung mga kumampi sa kanya dati pa nung umpisa pa lang, di ba? Okay. Kaya lang, alamin po natin kung sino po ba ang mga taong ito. Sinasabi natin hindi niya kakampi ngayon, ngunit kakampi niya nung umpisa. No? Sila Hapin, no? At si Cruz. Para sa kaalaman ng lahat, ay kabilang ang dalawang ito ng sobrang nagpakahirap upang mapabaksak sa trono ang mahigit na 20 years sa panunungkulan ng mga Eusebio. Ika nga ng isang ay sa mga taga-barangay Manggahan, buwis-buhay daw ang kanilang isinigawa. No? Iba talaga ang politika, mga kasama ko, no? Mga kaibigan, walang permanenteng kaibigan, pero ang ginawa nitong sina Konsehal Hapin at Cruz ay sinaluduhan ng mamaya ng Pasig sa paglalahad ng kanilang saloobin hinggil sa pangakong napako ng kanilang dating kasamahan, no? Ito, siyempre, isa-isahin natin kung may katotohanan ba yan. Di ba? Siyempre, hindi tayo sa fake news. Kung walang katotohanan yan, hindi natin babanggitin. Di ba? Isa-isahin natin, no? Ang sentimiento ng dalawang dating kaalyado ni Vico Sotto, no? Anila sa loob ng 6 na taon. Alam niyo, matagal na po ang 6 na taon. Sobrang dami na po sana ng mga naipatayo dyan, naipagawa. Tingnan niyo po ang Maynila, di ba? Wala pang 3 taon lang si Yorme Isko Moreno. Ngunit talagang nakita natin, nagtayuan yung mga establishmento, mga programa, nandiyan, no? Ngayon, 6 na taon, almost 6 years, at pag ito ay malamang sa malamang mananalo, ay talaga namang 9 years na yan. Papayag po ba kayo doon? No? Ito panay pangako, no? Matatamis na pangako, nito ay hindi nagkakaroon ng katuparan,
kaya dapat na sigurong maningil, no? Ayan, ayon kay Hapin at Cruz, ang 5 points agenda ni Soto ay labis na ikinatuwa ng Pasigueño. Yun nga po sinasabi natin mula pa nung umpisa, no? Magaling po talaga kasi anak po ng artista din, aral din po yan, Ateneo graduate. Hindi po tayo naninira, ha? Siyempre, definitely, may mga magagandang ginawa naman si Mayor Vico Soto. Kaya lang, sinasabi po natin, ito ay hindi hindi po pangkaraniwan lang ginagawa ng mayor, no? Papalakpakan natin siya kung ito ay extraordinary. Ngunit wala no? Yun po natin, ang inaunang pinangako niya, kalusugan, no? Yan, problema sa kalusugan, edukasyon, transparency, pabahay, at laban kontra korupsyon, subalit hindi ito natupad sa pagkadismaya, no? Nako, kalusugan. Yan, meron po ba na ipatayong ospital? No? Siyempre may existing hospital na sila. Pero yung para bang parang ginawa ni Yorme Isko Moreno, Hospital ng Maynila, nagpagawa siya ng isang building doon, specialized hospital, mga ganung bagay. Di ba? Edukasyon. Ang pamantasan ng lungsod ng Pasig ba, nagkaroon ng award, ito ba ay nagkaroon ng mga accreditation, na ipadala ba nila yung mga faculty members nila, ang leadership ba ay talagang state of the art yung leadership, tignan po natin, diba? Yung mga elementarya natin, high school natin, nagkaroon ba ng specialized laboratories, yung mga itanong natin sa sarili natin bilang mga taga-Pasig, imulat natin ang ating mga mata. Hindi ibig sabihin na pinuntahan ka ng mayor, nilinis ang iyong lugar, pinutulang ka ng mga puno-puno dyan, naglagay ng ilaw, ay sapat na yon. Hindi po. No? Pagkaraniwan, pwede na nga niyang iutos yun, at ang gumawa nun ay mga iba, hindi na niya kailangan pumunta. Okay, baka kasi distraction pa siya pag pumunta siya doon. Di ba? Yun po ang sinasabi natin. Okay? Eto pa, yun pa, di ba? Transparency. In a way, transparent din naman, pero eto po pag transparent ka, ay itatanong mo sa sarili mo kung ito ay sapat ba. Baka kasi imbes na mapadali ang trabaho, napapatagal pa. Tayo ay nasaksihan natin yan, may mga pabalik-balik, yung pirma, etc. Kasi nga transparent, di ba? Something like that. Yan. Di ba? Tapos, yung pabahay, yung pabahay na lang, may naipatayo bang pabahay? Balita natin, ang last na pabahay dyan ay Eusebio pa. Di ba? At laban kontra korupsyon. Subalit yung kontra korupsyon nga, kaibigan niya, di ba? Nag-corrupt. Pero bakit pinasok? Tapos nag-corrupt, sinabi, walang kaibigan. Parang na-twist agad, di ba? Ito. Inihayag pa ng dalawang dating kalyado ni Vico Soto na hindi lamang sila ang dismayado. Sa pangako, kundi ang ilan pa nilang kasamahan sa politika na sa tamang panahon ay magpapahayag din ng sama ng loob sa kanilang mayor at tuluyan ng kakalat. Siyempre, kailangan na namin kumalas kay Mayor Vico, hindi kami makatingin ng diretsyo sa mamamayan ng Pasig dahil kasama kami sa nag-anunsyo sa pangakong 5 points agenda na hindi namin nakamit ng aming mga kababayan sa pangakong pagbabago ng syudad. Ang tagal po ng 6 taon. Oo, ang tagal. Kahit 5 taon, dapat na to sabihin mo ng matagal po yun na dapat marami na pong nagawa. Ang problema po, sister, ay inaano po nila, mag-ipon muna daw, corruption-free, etc. Pero sa pangakong pabahay na lang, para sa libo-libong mga taal na Pasigueño, yung tubong Pasigueño, mas inuna pa umanong bigyan ng disenteng pagtitirahan ang mga bagong sampid sa lungsod at inilipat sa dating pinagawang pabahay ng mga Eusebio. Kaya sabi nila Hapin at Cruz, isang poste nga na pabahay o walang naipagawa. Totoo naman po yun. Hindi po ba?
Ngunit sa nagawa ay meron naman kahit papano, pero hindi nga lang nararamdaman ng isang laylayan ang lipunan, lalo na mga kababayan natin mahihirap. Hindi ko po alam kung bandang yung malapit sa City Hall, parang may housing dyan dati, di ba? Ewan ko lang. Gusto nga pala nating tawagan ng pansin ang mga ang isa sa mga sinasabing right hand nitong si Mayor Soto daw. Di umano, ang magiting na barangay Manggaan Chairman Queen Cruz. Si Queen Cruz po ay dating konsehal po yan. No? Iyan nga po ang sinasabi natin. Tingnan nyo naging konsehal na, trapo po, sorry po naging konsehal na, biglang bumaba po as barangay captain. Bakit po? Upang magbigay ng kasagutan sa ginawang pasabog ng kanyang mga sinasabing best of friends na si Happy at Cruz. Hindi lang po natin alam kung ito si Konsehal Cruz ay kamag-anak ni Kapitan, ay nagtatanong lang. So huli mang nanawagan Pasigenyo itong sina Konsehal Cruz at Happy na maging matalino sa kanilang gagawing pagpili sa pamumuno sa syudad at huwag na sanang muling magkamali. Ngayon, yun po sinasabi natin. Hindi po ba? O sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.